presentation for today. Otherwise, magmamano-mano tayo pagka hindi talaga ma-read ng laptop. So anyway, it's nice to be back here again in Bacoor. Tama ba ako? Yes! Kasi supposedly, ang schedule ko ngayon sa Imus yata. Kaya lang yung Imus, hindi po nagkaroon ng availability ang venue. Kaya bigla akong napunta dito sa Bacoor. And I'm excited to see you guys because the last time I was here was actually last year. And hindi ko na po alam kung kailan ulit ako makakabalik dito. Kasi this coming February, March, April, May, masyado pong busy ang management ng AIM Global because as you know, next week, profit sharing na po natin. Huwag niyong mamimiss yung profit sharing natin kasi ito po ang pinakamalaking profit sharing na ipamimigay. Kung meron yung mga prospects, dapat hindi mawala doon. And kayo mismo, para lalo pong bumaba pa yung vision niyo sa AIM, dapat nandun kayo. And including with that event, i-recognize natin yung mga bagong SE, tsaka mga bagong GE. May mga ma-recognize ba rito? Yes! Huwag nyo kakalimutan magpalista. Kasi pag hindi kayo nagpalista, baka po hindi matawag ang inyong mga pangalan. So that's in February. Come March, marami tayong mga activity. We'll be flying to Dubai. Yung ating pong ibang mga Vice President, pupunta rin sa iba't ibang bansa. Tapos kami, mabilis ang panahon, no? February lang ngayon, February lang next week. Pinag-usapan natin March na, and then May na. Come May 29, 10th year anniversary po natin sa Philippine Arena. So pag nag-10th year anniversary sa Philippine Arena, again, huwag niyong mamimiss yan. After that, pagdating po ng, bago na malimutan pala, this coming March, I'll be in Singapore. February, I'll be in Dubai. Come April, magpe-prepare na tayo for the rally. Come May, 10th year anniversary na natin. June and July, we'll be going to Africa. By August, nasa Europe na po kami. October, dadalhin natin sa America at Europe yung mga delegates natin na mga nag-qualify for US and Europe. Tapos December na naman. Kaya hindi ko na po alam kung kailan ako makakabalik. Dito na naman kasi ang beauty ko pang international na. Aggressive po masyadong nag-expand yung AIM Global, and this is good news for everybody because it just shows na yung business na ginagawa mo, ibig sabihin, stable talaga. And in a way, ikaw din, pag lumaki yung network mo, hindi mo rin mapipigilan yung manganak sa iba't ibang mga bansa. Tama ba ako? Yes! So, kaya tayo, nagpupunta sa mga iba't ibang bansa because parang Philippine setting lang yan nung nagsisimula ang AIM Global. Ang ginagawa ng AIM Global at that time, kukunti pa lang ang mga BCO all over the Philippines. So, nag-expand tayo sa iba't ibang mga lugar. Para yung distributor, dumating yung panahon man na mag-expand siya sa iba't ibang probinsya, nandun na yung tinatawag na infrastructure. So that when they expand outside their main base, halimbawa, taga Cavite kayo, hindi nanganak yung grupo mo sa Cabanatuan, few years back, nag-set up ang AIM Global sa Cabanatuan ng BCO. So, ibig sabihin, pinupwesto ng AIM Global yung mga infrastructure na ito para pag nag-expand kayo, madali kayong makakapag-network sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Tama ba ako? Yes! So, we're done right now in the Philippines in setting up the infrastructure. Dati yun. Ngayon, for the last 10 years, we're very proud to tell you, nasa 100 branches na ang AIM Global all over the world. If you expand anywhere in major provinces and major municipalities all over the Philippines, ibig sabihin, meron ng support, meron ng system, merong infrastructure doon para hindi ka mahirapan, such that availability of products, accessibility of the BCOs, and yung provision na tinatawag nating seminars sa mga BCO na yan. So, ganyan ang pagkakasetup sa Philippines. Ngayon ang sinesetup namin, international. Para pag lumaki yung network mo sa international, hindi ka na mahihirapan kasi marami na rin tayo branches all over the world. Kaya lang, ang problema lang sa ganun, kailangan, by the time na mag-expand ka, internationally speaking, kailangan ready ka. The question there is, you got a very good opportunity. Ang ganda ng AIM Global, marami nang yumaman. Ang ganda ng support system ng AIM. Can you imagine? We're sending Speakers Bureau, we're sending the marketing team, we're sending the vice presidents, including me, all over the Philippines para mag-conduct ng maraming seminars.
So, ibig sabihin, you have the right opportunity na. The question there is, are you prepared? Because, ang definition ng luck is that luck is when opportunity meets preparation. You become lucky when you get the opportunity and you are prepared. Sabi nila, mas magiging maswerte ka kung may swerte man, kung ikaw, tama yung opportunity mo, tapos handa ka. Tama na po yung opportunity natin. Ang question doon, are you prepared? Kasi, pag hindi ka prepared, sayang din yung opportunity ng global. Kaya nga may mga leadership trainings na katulad nito. So that we can prepare you. Because believe me, money is just the byproduct of your development. Ano ibig sabihin ng byproduct ng development? Ibig sabihin, yung produkto, o yung pera, produkto na lang yun pag nag-improve ka na. Pag na-develop ka na. Don't expect, ladies and gentlemen, that you will make a lot of money here without you being ready. Kailangan prepared ka, ready ka. O ngayon, maraming mga tao gustong kumita. Tama ba ako? Yes! Average people would like to make 100,000 per month. 200,000 pesos per month. But the question is, ikaw ba prepared ka na doon sa 100,000 per month? Kasi, pag dumating sa yung 100,000 per month, ibig sabihin nun, dapat may network ka, may downlines ka, may tao ka. Hindi kasi darating yung 100,000 kung hindi mo na na-produce yung network. Tama ba ako? Yes! May nakita na ba kayo kumita ng 100,000 piso na mag-isa lang siya, wala siyang downline? Nangangamada yun. I-terminate ko yun. Pero yung kumikita na 100,000, may network yan. May downline yan. Meron siyang networker down the line. Meron siyang retailer down the line. Tapos meron din siyang tinatawag na user down the line. Kasi ang composition ng network, user, retailers, and networkers. Tama ba ako? Yes. Hindi pwedeng ang network mo, puro networkers. Kailangan may retailers and users para maging balance sa product movement. So, ibang topic yon. But what I'm saying is this. Pag kumikita ka ng 100,000, ibig sabihin may tao, may downlines ka. Now, in other words, yung money is equal to the network. Hindi pwedeng 100,000, ang tao mo, dalawa lang. Hindi naman pwedeng 1,000 downlines mo, ang kita mo, 1,500 lang. You get the point? Yes! So, ibig sabihin, lalabas na lang yung income pag may network. Pero lalabas ang network pag lumabas ang leadership mo. Hindi lalabas ang network kung hindi ka leader. Sir, paano ba maging leader? Maraming definition ng leadership sa yung global. When I say leadership in this business, kailangan may sense of independence ka. Kahit wala downline mo, walang upline, di ka pina-follow up, ginagawa mo yung part mo bilang isang distributor. As a leader, nag-OPP ka. Nagpa-follow up ka ng downline. Nagmi-meeting after meeting ka. Umattend ka ng training. Nagre-recruit ka. Nagbebenta ka. Pag leader, active. When I say active, paano ba masasabing active ka? Let's say, you go to the gym. What does it mean if you're a regular or active member of a gym? You go there regularly, you exercise, you lift weights, you run sa treadmill. Tama ba ako? Yes! Paano masasabing active ka sa global? Nagre-recruit ka. Ma-attend ka ng training. Nagbebenta ka. Nag-OPP ka. Nagpa-follow up ka ng downline. Kung wala kang downline, pinapollow up mo yung sarili mo. Kung wala ka pang downline, pinapollow up mo yung sarili mo at saka upline mo. Ako niya ibig sabihin? Yes! Ngayon, ang definition ng active, ulitin ko nagre-recruit. Ma-attend na seminars, ng trainings. Nagbebenta. Nagpa-follow up. Nagre-retail, nagbebenta, nag-home party, nag-house meeting, nag-OPP. Dapat sabay-sabay yun. Ngayon, kung doon sa 5 o 6 na nabanggit kong definition ng pagiging active, ginagawa mo lang, ma-attend ka lang ng training. Araw-araw, sir, active po ako, ma-attend naman ako ng training. Pero wala kang recruit, hindi ka rin active. Ako, ano ibig sabihin? Yes! Fans club lang ang tawag sa'yo pagka ikaw attend ng attend lang. So dapat, active. So ibig sabihin,
It's very important, ladies and gentlemen, that in this business, you have to assume leadership. Yun ang topic ko ngayon. Paano ka ba maging leader? Nagawa ba, sir? Sabi ko muna. Nakakakot niya.